Fan ba kayo ng bandang The Beatles? Oo man o hindi, alam kong kilala nyo si Paul McCartney at siguradong ilan sa inyo ay idolo o napabilib na ng pag-awit nito. Pero paano kung sasabihin ko na pekeng Paul McCartney ang nabubuhay ngayon? Oops! Putulin muna natin ang inyong pagkasabik dahil baka makalimutan yung mag-like sa ating video at para sa mga bago naman sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo at i-hit na ang notification bell para lagi kayong updated sa misteryong bumabalot sa ating mundong ginagalawan. Hey Jude, Let It Be, Obladi Oblada. Ilan lamang yan sa maraming kantang pinasikat ng rock band na The Beatles na tiyak akong paborito niyong pakinggan lalo na tuwing nakikinig kayo ng radyo kapag linggo ng umaga habang humihigop ng mainit na kape. Ang hindi natin alam mga katakips, meron palang lihim na itinatago ang bandang ito at ito nga ay tungkol sa kanilang bass guitar player na si Paul McCartney na siyang tumutulong rin sa pagsulat ng kanta at sa lead vocals ng banda na si John Lennon. Kilala nga sa buong mundo ang mga pangalang yan at ang nagdala kay Paul dito ay ang kanyang galing sa larangan ng musika. Ayon nga sa aming pananaliksik mga katakips, nasa kabataan pa lamang daw itong si Paul McCartney ay nag-aaral na siyang magpiano, maggitara at mag-compose ng mga awitin dahil na rin sa impluensya ng kanyang tatay na isa ring musikero na eksperto sa jazz at rock and roll music. Nagsimula nga ang karera niya sa kanyang partnership kasama si John Lennon kung saan sumali si Paul sa grupong The Quarrymen noong 1957. At noong 1960 ay doon na nagsimula ang bandang The Beatles at dito nga ay bahista si Paul McCartney. Pero ang totoo ay kaya niya ring makipagsabayan sa marami pang instrumento at pati na rin sa pag-aawit. Ang lingid sa ating kaalaman ay dito rin nga sa panahon kung kailan namamayagpag ang The Beatles nangyari ang isang misteryo na bumalot sa mundo ng musiko. Kung iisipin nga raw ay ito ang music's biggest conspiracy theory dahil naging usap-usapan ito sa buong mundo. At ito ay ang Paul is Dead. Paano kaya nangyari yun gayong buhay pa nga si Paul McCartney ngayon? Sa katunayan ay mula 1960 hanggang 1970, tumugtog at nagpasikat ng maraming awitin ng The Beatles at wala namang naging usapin tungkol dito. Noong na-disband pa nga sila ay lumabas ang balitang nagkaroon pa ng depresyon si Paul pero musika din ang tumulong sa kanya dahil sinimulan niya ang kanyang solo career. Nakabuo pa rin siya ng bandang Wings at patuloy pang nagpakilala sa industriya sa pamamagitan ng mga collab works kasama ang mga sikat na mga awit gaya nina Stevie Wonder at Michael Jackson. At nito lamang pagpasok ng 2000s ay nagpe-perform pa siya sa mga concerts at sumusulat pa rin ng kanta. Panigurado ngang nabubuhay pa ng payapa ang singer at hindi rin malabo na magaling pa rin itong umawit, tumugtog ng musical instrument at sumulat ng kanta. Kung tutusin, malabo ang teorya na patay na si Paul McCartney lalo na't buhay siya para magpatunay noon. Pero ang paniniwala ng iba, hindi na raw ang totoong Paul McCartney ang nabubuhay ngayon. Peke raw ito at isa lamang impostor. Ha? Paano kaya nangyari yun mga katakips? Batay sa maraming impormasyon, noong ika-9 na araw ng Nobyembre taong 1966, kasagsagan ng kasikatan ng The Beatles, may isang malagim na trahedya raw ang nangyari sa singer-songwriter.
Galing raw noon si Paul sa music studio kung saan ginagawa niya ang ilalabas nilang album na Sgt. Pepper. At habang nagdadrive siya papauwi, nadawit daw ito sa isang grabing aksidente kung saan nabangga ang kanyang sasakyan. Dito nga di umano nakitil ang buhay ng sikat na musikero at itinago raw ito ng pamilya niya at ng The Beatles sa buong mundo. Ito nga ay sa kadahilan ng ayaw nilang masaktan ang kanilang mga fans at dahil na rin daw sa hindi nila kayang tanggapin ang pagkawala ng kanilang kabanda. Siguro ay kasama na rin doon ang kanilang reputasyon lalo na't noong mga panahong yun ang pinaka-peak ng kanilang karera bilang isang banda. Ang ginawang paraan ng mga bandmates ni Paul ay ipinalit sa kanya ang isang impostor na nagwagi lang nga raw sa isang lookalike contest na ginanap para lamang kay Paul McCartney. Ang tao raw na ito ay tinatawag na William Campbell at ang iba naman ay nagsasabing ito raw ay si Billy Shears. Nangyari ang lahat dahil mismong ang The Beatles raw ay parabang nakaramdam ng damdamin ng pagkakasala at dahil nga rito ay nagbigay raw sila ng motibo at mga clues sa mga awiting inilabas matapos ang taong pinaniniwala ang pagkamatay ni Paul McCartney. Pero noong mga unang taon na pumutok ang issue, pinabulaanan naman talaga mismo ito ni Paul McCartney. Maayos ang kanyang kalagayan, pero totoong nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. 2 beses noong mga panahong iyon. Pero wala rin naman raw nangyaring lookalike contest at malabo rin daw na mayroong William Campbell. Ang nakakapagtaka rin nga rito ay ibig sabihin kasing galing ng orihinal na Paul McCartney ang William Campbell o ang Billy Shears na yan. Kung isipin mga katakips, wala talagang matibay na ebidensya na magpapatunay maliban sa teoryang nakapalibot doon sa mga kantang isinulat nga nila matapos ang taong iyon. At parang ganoon na nga ang totoo mga katakips dahil ang pinagtutuunan ng pansin talaga ng mga fans, theorists at ng marami pang nakikisali ay ang mga clues sa awitin mismo ng The Beatles. Natahimik ang issue ng ilang taon, pero noong September 17, 1969, halos 2 taon pagkatapos ng petsa ng pinaniniwalaang trahedya ni Paul McCartney, may isang estudyante raw na nagngangalang Tim Harper ang nag-publish ng isang article na pinamagatang "Is Beatle Paul McCartney Dead?" Ito ay naiprint nga doon lamang sa student newspaper ng Drake University sa Iowa, USA. Ito rin ang unang article na naipublish sa publiko na may kinalaman sa Paul is Dead theory at naging mitsa rin ito ng pagkalat ng usapin sa buong mundo. Dahil nga ito sa isang caller sa isang istasyon ng radyo sa Detroit kung saan nakaere ang DJ na si Russ Gibb. Live niya kasing sinabi ang patungkol sa rumors. Naintriga dito ang DJ at napag-usapan nila kung paano nagkaroon ng ganoong rumors at kung ano rin ang mga clues hanggang sa matapos ang show. Marami pang radio stations sa New York ang nakisali sa teorya noong ika-21 ng Oktubre taong 1969 at nakarating na raw ito sa 38 states sa US. Kalaunan nga ay kumalat na rin ito sa marami pang bansa. Maraming fans at theorists ang nagpadala ng kanilang sariling mga ebidensya kung bakit nila pinaniniwalaang patay na si Paul McCartney. Kahit nga ang ilan rito ay malabo talagang mangyari, may iilan pa rin na parabang makakapagsabi talaga na tunay ang theory. Isang ang clue ay naroon raw sa awiting Glass Onion na kinumpose ni John Lennon noong 1968. Partikular sa lyrics na
Well, here's another clue for you all. The walrus was Paul. Ang nagpatibay rito ay pagiging batayan nito ng kanta rin nilang I Am the Walrus, kung saan ang kinabibilangan nitong album na Magical Mystery Tour ay may cover na nagsasuggest raw na patay na si Paul. Ang nasabing cover ay nagpapakita ng mga band members ng The Beatles pero sa mga costumes na hayop. Tatlo nga rito ay magkakatabi na kasuot ng puting mabalahibong costume at sa baba nila ay tila ba may kakaiba dahil narito ang walrus na nakasuot naman ng itim. Para sa marami, ang itim raw ay nagsisimbolo ng patay. Marami ang nagsasabing coincidence lamang ito at may ilan ring legit fans na sinasabing si John mismo ang nagsulat ng I Am the Walrus at siya rin ang nagsusuot ng itim na costume sa mga performance. Pero hindi dyan natapos ang lahat dahil ang susunod ay ang sikat na album cover na ginagawa rin ng marami sa kanilang mga Instagram posts. Tinagurian din nga itong The Beatles Pose kung saan ang mga miyembro ng banda ay naglalakad o tumatawid sa pedestrian lane. Dito ay napansin nga ng marami na nakayapak lamang itong si Paul, samantalang ang ibang kamiyembro niya ay mga nakasapatos. Sinasabi rin na ang suot ni John ay parang sa naglalamay. Kay Ringo naman ay tradisyonal na suot sa burol at ang kay George raw ay parang suot ng isang grave digger. Marami pang ang mga ebidensya ang sumunod rito at halos ito ay sa mga di umanong sikretong mensahe sa mga song records ng banda. The Strawberry Fields Forever. Maririnig daw sa mga huling bahagi na sinabi ni John Lennon ang salitang I buried Paul. Pero marami pa rin ang naniniwalang hindi ito totoo at malabo raw talagang patay na si Paul McCartney. Kayo ba mga katakips? Ano sa palagay niyo ang katotohanan? Sa akin, kahit naman yata totoo o fake news ang chismis, siguradong mas nakilala si Paul McCartney dahil sa kanyang aking galing sa larangan ng musika at magpahanggang ngayon nga ay kaya pa niyang mag-entertain ng tao. Pero aabangan ko pa rin ang inyong mga komento. Malay nyo, baka mayroon kayong sariling ebidensya. Labas ang mga laking Beatles dyan katulad ko. More power sa inyo mga katakips. Hanggang sa muli, dito sa paboritong channel ng lahat, ang Takip Silim True Mystery Stories.